Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to a day in my life. At heto, gaya nga na lagi kong ginagawa pagkagising ko sa umaga pagkatapos ko maghilamos, umiinom nga ako agad ng tubig. Puta kasi balayo pa ng kape inuman ko kagising ko nga bok. At nang matapos nga ako makapagkape, agad na nga ako lumabas dito sa harapan ng bahay at heto, pa-scroll-scroll na naman ako sa mga social media accounts ko. Alam nyo naman kapag wala pa akong alam iluto, talagang maghahanap ako kasi nakakahiya naman kung di ako makapag-upload. Diyos ko po, tamuha kayo. Charis. So habang nag-scroll nga ako sa aking TikTok account, heto, nakita ko nga itong mga paa ng manok. At dahil nga paa ng manok yung mga nakita natin, bibili tayo ng gulay at magpapakabit tayo. Bali nung mapanood ko nga yung video na yon, agad na nga ako nag-chat dun sa suki ko at sabi ko ipagtabi nga ako ng pata ng manok. Sa ngayon, makakakain tayo ng pata pero hindi pata ng baboy, pata muna ng manok. Bali, alas 8 na nga to ng umaga at heto, papunta na ako doon sa tindahan kung saan nga ako order ng mga paa ng manok. Pagkadating ko nga, dinatnan ko nga yung aking suki na tinatanggalan na nga ng kuko yung mga paa ng manok. At habang nga naghihintay ako, heto, namili na nga muna ako ng iba ko pang gagamitin. Kumuha nga ako dito ng isang pirasong pipino at dahil naubusan din kami ng bawang, bumili na din ako. So right after ko nga makapamili, agad na nga din akong umuwi para nga ako agad din ako makapagluto. Medyo matagal nga yung proseso ng pagluluto ng ulam natin ngayon, kaya naman ang aga ko nga namili. Pagdating ko nga dito sa kusina, agad ko na nga nilapag itong mga paa ng manok para nga ako mabanlawan na. Kailangan nga natin itong pakabanlawan, baka mamaya meron pang mga natirang cutex o kaya mga gel polish. Charis! Bali 3 beses ko na nga pala itong binalawan para nga ako siguradong malinis. O ayan, meron na naman kayong idea para i-advise dun sa kaibigan nyo na nagmamalinis. Sabihin nyo 3 beses siya magbanlaw. At heto, nang matapos ko nga mabanlawan, agad ko na nga nilagay dito sa ating pressure cooker. Bali kung itatanong nyo kung ilang kilong paa ng manok to, 2 kilo po yan para nga kako hindi kami mabitin. Pagkatapos nga nun, syempre titimplahan na natin to para magkalasa. At una ko na nga nilagay dyan itong bawang at pagkatapos nun yung sibuyas. Well actually, pwede naman talaga magkasabay yung bawang at sibuyas pero dahil gusto kong pahirapan yung sarili ko, syempre pinaghiwalay ko ng paglalagay. Dito nga maglalagay din pala tayo ng buong paminta. Mga 35 pieces. Kung hindi 35 pieces yung ilalagay yung paminta, wag na kayong magluto. Charis. Kasunod nga ng paminta, ayan, naglagay nga din pala ako ng mga ilang pirasong laurel. Para nga mas malasa itong ating paa ng manok, maglalagay pa nga tayo dito ng beef cube. Pero syempre, joke lang yon. Ang ilalagay natin chicken cube. Naglagay na nga din pala ako dito ng enough amount ng asin. After that, ayan, nilagyan ko na nga din pala ito ng tubig. Yung tubig nga pala na ilalagay natin dito kailangan lagpas nga dun sa mga paa ng manok. Mahirap nga kasi kapag kinulang tayo sa tubig, baka ito ay masunog. Sabi nga nila, di baling sobra, wag lang kulang. So, ayan, after ko nga matimplahan, agad ko na nga kinuha yung takip ng pressure cooker at dadalhin nga natin to dun sa labas. At dahil nga medyo matagal-tagal natin itong pakukuluin, dito na lang kako sa kalandig kahoy tayo magpapakulo. At para nga daw ma-achieve natin yung lambot na gusto natin, kailangan natin itong pakuluan ng 2 hours. So while waiting, heto, ipe-prepare ko naman dito yung ating bread. Ilagay lang ako dito ng 1 cup ng flour, half cup ng cornstarch. Sabi kasi dapat mas marami yung harina kaysa sa cornstarch. Mili nga din pala ako ng isang crispy fry na garlic flavor. Pero sa lakas ng hangin, feeling ko kalahati lang yung nailagay at yung kalahati hinangin na. Pagkatapos ko may prepare yung breading, heto, ipe-prepare ko naman yung sausawan. Masarap nga kasi sa sausawan, yung may pepino, suka, may konting asukal, ganun. Kung hindi kayo kumakain ng pepino, that's fine. Gumawa na lang kayo ng prefer yung sausawan. Pagkatapos ko nga mabalatan, ayan, hiniwa ko lang sa gitna at heto, tatanggalin ko nga yung mga buto. Sabi kasi nila kapag nakain natin yung mga buto, baka tumubo sa tiyan natin. Na matanggal ko na nga yung mga buto, heto, agad ko na nga itong hinugasan at baka sabihin nyo, hinihiwa ko, hindi ko pa hinugasan. Pero kilala ko yung iba dyan, isang pagkakamali mo lang talagang huhusgahan ko. Charis! At heto, pagkatapos ko nga mahugasan, agad ko na nga itong hiniwa ng pahaba. At pagkatapos nga nun, syempre hihiwain ulit natin na maliliit. Syempre para mas lalo sumarap itong ating sausawan, maglalagay pa nga tayo dito na sibuyas. Same hiwa lang din dun sa ating pipino yung gagawin nating hiwa dito sa sibuyas. Dito nga ay naglagay na nga din pala ako ng konti suka. Asim nga to suka na to, kaya kalahating tasa lang yung ilalagay natin tapos yung kalahati tubig. Naglagay na nga din pala ako dito ng kalahating kutsara ng asukal. Yung asukal naman pampabalansi lang naman ng lasa, pero kung ayaw na medyo manamis-namis, wag na lang maglagay. At pagkatapos nga nun, ayan, naglagay na nga din pala ako dito ng paminta. Naglagay na nga din pala ako ng konting asin para medyo may alat naman. Haluin lang natin to ng hahaluin hanggang sa matunaw nga yung asukal at yung asin na nilagay natin kanina. At pagkatapos nga nun, lumabas na nga ako para tignan itong ating pinakukulo ang mga paa. Bali, naghintay pa nga ako ng 20 minutes bago nga matapos yung 2 oras na pagpapakulo. At nang matapos na nga yung 2 oras, heto, dinala ko na nga dito sa loob yung ating pressure cooker para nga ma-release na nga yung pressure. Tapos heto, nung wala ng pressure yung ating pressure cooker, ayan, binuksan ko na nga at heto na nga yung itsura. Pero gusto mo yon, ilang ulit ko sinabi yung pressure na
Pagkatapos nga daw natin mapakuluan yung mga paa ng manok, kailangan nga daw natin itong ibabad sa yelo na may tubig. Ay, parang baligtad. Tubig na may yelo pala. Babad lang to ng mga ilang minuto para nga daw hindi maduro. At after ko may hango dun sa tubig na may yelo, ayan, diretso ko na nga nilagay dito sa ating breading na ginawa kanina. Bali, make sure lang natin na nakoat ng maayos dito sa breading yung mga paa ng manok. At habang nilalagyan ko ng breading kanina yung mga paa ng manok, ayan, nagpainit na nga pala ako ng mantika dito sa kawali. Inaisa lang ko na nga pala dito yung first batch na nilagyan natin ng breading kanina. Bali, piprituhin lang natin to hanggang sa maging golden brown. At kapag ganyan na nga yung itsura, ayan, pwede na nga natin tong hanguin at patiktikin dito sa strainer. At dahil nga medyo marami itong mga paa ng manok na lulutuin natin, ayan, nagsalang na nga din ulit ako. Grabe, habang piniprito ko nga, talagang nangangamoy na at gusto ko na nga papakin, kaya lang medyo mainit po. Potarigu, perfect ke pinining recipe ngayon ni may kintal na ako managila. Sabi ko nga sa inyo, medyo matagal lutuin to, kaya naman ayan, inabot na nga ako na mag-aalas 12 na matapos ako magluto. Alam nyo ba na curious talaga ako kapag meron mga kumakain na ganito, yung pinakuluan nila na sobrang tagal at sabi nga nila pati buto makakain mo. At syempre, sabi ko nga para nga mapatunayan yun, abay syempre kailangan i-try ko. Kumuha na nga ako ng isang paa ng manok dito at ayan, tinry ko nga, Diyos ko, napakalambot. Although medyo matagal nga siya lutuin, pero worth it naman kapag kinain mo. As you can see, hindi talaga ako hirap sa pagguya dahil sobrang lambot niya talaga, believe it or not. Masarap na nga siya kahit walang sausawan, pero syempre dahil gumawa tayo ng special na sausawan, itatry din natin yan mamaya. Grabe, ito nga yung ulam na wala kang itatapon talaga. Perfect na perfect to, pampulutan, pang ulam, o kaya pang snacks, pwede rin. Kaya naman kung biglaan ka nag-crave ng ganto, abay sundin mo lang yung mga instruction na pinakita ko dito sa video. Diyos ko, ito na siguro yung ulam na talagang wala kang itatapon, ultimum buto. Anyway, that's it muna for today's video. Thank you for watching. And again, para maging updated sa lahat ng video na ina-upload ko, don't forget to like, follow, and share this video for more. See you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!